Sa totoo lang, ay pagod ako sa maghapon na trabaho. Pero magaan ang pakiramdam ko. Pagod din ang isip ko na naglalakbay at iniisip si Alondra na naiwan ko dito sa bahay mag-isa. Sinulyapan ko ang babaeng kaharap ko at muli ay gumuhit ang isang malabong tagpo sa isipan ko. Kaya natigil ako sa pagbuya ng pagkaing nasa bibig ko. Maang na napatingin at napatitig ako sa mga mata ni Alondra dahil pakiramdam ko ay nakita ko na to noon pa. Pero paano at saan? Gayong alam ko na itong unang pagkakataon na nagtagpo ang aming mga landas. Wala din akong recognition na makikita sa kanya para masabi ko na pamilyar kami sa isa't isa. Sino ka ba talaga, Alondra? Bigla na lang ganito ang nararamdaman at nakikita ko simula na magtagpo ang mga landas nating dalawa. Matapos kumain, ay pareho kaming tahimik na Alondra. Hindi niya ako kinibo at ganun din ako. Bigla na lang naging awkward ang pagitan namin matapos ang ilang ulit na biglang pagdaan ng tila alaala o bahagi ng eksena sa palabas na hindi ko maalala. May mga pagkakataon na nakakaranas ako ng ganito, pero iba ngayon dahil malimit sumakit ang ulo ko. Pero itong huling beses na nararanasan ko, ay bigla na lang ako natutulala at nablangkong ekspresyon ng mukha dahil sa kasalukuyan na naranasan ko. Napabuntong hininga na lamang ako nang maalala ang mga mata ni Alondra. Kakaiba yun sa lahat ng mga taong nakasalamuha ko. Para bang may kung ano kay Alondra na nagtulak sa mga bagay na lumalabas sa utak ko na hindi ko maintindihan kung saan pinanggagalingan nito. Nagpabaling-baling ako sa higaan ko dito sa maliit na sala. Pero gaya kagabi, hindi naman ako dinadalo ng antok. Paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko ang mga tagpo na pilit na pinagdurugtong ko. Para malaman ko kung saan at para saan ba to. Gusto ko tagang malaman ang ibig sabihin ng lahat ng to. Dahil may pakiramdam ako na mahalaga to sa akin kahit na hindi ako sigurado. Kung naging bahagi nga ba to ng nakaraan ko o ng pagkatao ko. Dahil kahit minsan ay hindi ako nakasangkot sa gulo noong mga panahong nasa kalsada pa ako. Nasa ganito akong tagpo nang lumabas sa Alondra, suot ng isa sa mga damit ko. Sinabi kasi nito na ayaw niyang suotin ng damit na binili dahil hindi pa nalalabhan at maaaring umano siyang mangati dahil dito. Napailing na lang ako. Iba talaga ang mayaman dahil kung sa gaya ko na mahirap, ay sigurado akong walang paligoy-ligoy na naisuot ko ng pinamili ko. Bakit gising ka pa? Seryoso ang mukha na tanong nito. Hindi kasi ako makatulog. Sagot ko. Napasalampak tong naupo sa sofa sa harap ko at sumandal ang lilo. Ako rin, ang init ng panahon, parang gusto ko maligo ulit. Sagot ni Alondra, sabay kamot sa noo. Mas pares ko pa dito sa sala. Sabi nito sabay higa sa sofa. Kung sabagay, tama sa Alondra, dahil totoong mainit at maalinsangan nga naman ng panahon. Siguro uulan, kaya ganito na naman. Pwede ba ako matulog dito? Tanong nito. Ha? Hindi ako sigurado kung komportable ka dito. Gulat na sagot ko. Hindi ko alam kung hindi ba niya nararamdaman na nag-aalangan ako sa sitwasyon namin dahil babae siya at lalaki ako. Parang baliwala lang kasi sa kanya na magkasama kami ng ganito. Dahil siguro, sanay na siya sa sitwasyon na gaya nito. Inayos ko na lang ulit ang higaan ko, saka nahiga dahil sa Alondra nakatulog na matapos hindi umimik sa huling tanong ko. Sa malamlam na sinag ng ilaw, ay malaya kong pinagmamasdan ang maganda at perpektong mukha ni Alondra na nakaharap sa akin. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan ng pamilya niya sa Alondra na kumilos ng ganito at sumabak sa gulo gamit ang baril gayong babae to. Pinigilan kong sarili ko na tumayo at lapitan to. Sa kakarampot na distansya, ay malinaw na nakikita ko ulit ang hubog ng katawan nito. Tanging ang t-shirt lamang ang suot nito na umaabot lamang sa bandang puwet at malinaw na nakikita ko ang maganda at makinis sa mga binti pataas sa hita nito. Hanggang sa matambok na pang-upo. Nakadapa kasi ito at nakaharap sa akin ang muka. Nakakapanghina siyang tingnan.
Bagay na hindi ko alam kung bakit kaya pilit na umiiwas ako ng tingin. Maliit lang ang sofa at matangkad sa alondra. Sakto lang siya doon, pero dahil maliit ang sukat nito kumpara sa kama, ay alam ko na hindi to kasing komportable na mahiga doon. Parang gusto ko tuloy siyang ilipat na lang. Dahil heto, napatayo ako na makitang gumalaw ito at muntik na mahulog sa sofa. Problema ko tuloy kung paano matutulog. Dahil mukhang hindi ko to pwedeng hayaang ganito. Konting maling kilos lang ni Alondra ay sigurado ako mahuhulog siya at babagsak sa sahig. Malakas sa buga ng hangin ang pinakawalan ko na makita kung paano umangat sa katawan nito ang damit ko na suot nito nang gumalaw nito. Gusto kong ibaling sa iba ang paningin ko, pero dahil kailangan ko maging alerto sa kilos nito, ay hindi ko magawa. Kung bakit ba naman kasi dito pa siya natulog at hindi sa silid, di sana hindi ako ganito, na walang mapipilian na iba kundi ang bantayan siya. Pumasok ako sa silid ko at binuhat ang kutsyon palabas sa sala. Mahimbing pa rin itong natutulog habang nakalaylay ng isang paa. Alondra, lipat ka na. Tabi ko dito, pero umungo lang to. Mukhang takaw tulog din to. O kaya dahil hating gabi na, kaya malalim na ang tulog nito. Nagpa siya akong ayusin ang cover sa kutsyon na dala ko. Mas mabuti na dito muna siya mahiga, dahil bukod sa komportable na siya, ay safe pa sa kanya, na malikot palang matulog at panay ang baling-baling sa higaan ng maibaba ko. Gusto ko siyang lagyan ng kumot sa katawan na nakabuyang-yang sa mga mata ko, pero alam ko na ayaw nito at sinabing mainit. Hindi rin to sanay na walang aircon at talagang mainit ang electric fan lang. Kaya alam ko na nahihirapan siya, pero wala tong reklamo, bagay na pinagpapasalamat ko. Kampante na akong higa dahil alam ko na safe na sa Alondra. Pilit na pinipikit ko ang mga mata ko at nilalabanan ng kakaibang nararamdaman ko. Partikular, ang bagay na nasa pagitan ng hita ko na namumukol sa loob ng boxer na suot ko. Kill him! Kill him! Sunod-sunod na putok ang narinig ko, saka bumaon sa katawan ko ang bala mula sa pumutok ng mga baril sa harapan ko. Huling araw mo na sa mundo. Kill him! Gusto kong tumakbo, pero hindi ko magawa dahil pakiramdam ko ay napako ko sa kinatatayuan ko. Ang mga paa ko, kasabay na malakas sa sigaw ko, ay bumaon muli ang katawan ko. Ang ilang bala ng baril hanggang sa naramdaman ko na unti-unting nahihina ako. Lucas! Malakas na tawag ni Alondra sa tabi ko ang narinig ko. Napamulat ako ng mga mata at hindi ko sinasadya na sa pagmulat ng mga mata ko ay makikita ko ang napakagandang mukha nito na nakatunghay sa akin at ginigising ako. Bad dreams? Malumanay na tanong nito. Tumango lang ako dahil may kung ano ang tila nakabara sa lalamunan ko nang lumunok ako. Natakot ka ba dahil sa nakita mo't nasaksahan kagabi? Maya-maya ay tanong nito. Hindi, ayos lang ako. Sagot ko. Ayoko kasi na magigilty siya sa nangyari. Okay, kung sa tingin mo ay kailangan mo ng kausap, pwede mo akong kausapin. Tumango lang ako dahil parang hinihigop ako ng mga mata nito sa aking nakatutok. May soft side din pala ang babaeng kasama ko dahil kahit mayaman to at hindi sanay sa hirap, ay feel at home siya dito at walang arte na mahiga ulit sa kutsyon malapit sa tabi ko. Pareho kaming walang imik pagkatapos noon. Alam ko nagising pa si Alondra dahil nararamdaman ko ang ilang ulit na pagbabago ng posisyon niya sa higaan. Baka magkasakit ka, malamig ang sahig. Bigla ay narinig kong sabi nito. Sanay naman ako na matulog ng ganito. Ayos lang. Sagot ko. Hindi porke ayos lang sa'yo, ay ayos na rin sa'kin. Look, I feel so bad na makita ko natutulog dyan na habang gamit kong higaan mo. We can share. Kasya naman tayo. Sabi pa nito. Nag-iisip pa siya? Baka hindi lang siya nakaramdam ng awkwardness sa pagitan naming dalawa at wala siyang pagdadalawang isip na inaya niya ako na tumabi sa kanya. Lucas! Tawag ito na mas malakas sa boses. Sige. Bigla inaisagot ko nang wala sa sarili. Agad na inabot ko ang unan ko at nahiga malapit dito
bagay na pinagsisisihan ko. Dahil torture sa akin ng katabi sa Alondra. Habang naamoy ko mabangong amoy ng shampoo na gamit nito at ang sabon na dumikit sa katawan ni Alondra. Para siyang bawal na pagkain na hindi ko pwedeng kainin. Lalaki ako at sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng kakaibang atraksyon na gaya nito. Bagay na hindi ko mapigilan kahit anong gawin ko. Mukha siyang maldita at matapang pero ramdam kong kabutihan sa puso ni Alondra. Napalingon na lang ako nang bumaling ang tingin ko sa gumalaw na si Alondra at napunta malapit sa akin. Marahang hinata ko pababa ang t-shirt na suot nito dahil na-expose na ang maganda at makinis sa tiyan nito. Hindi ko lang inaasahan ang susunod na galaw nito nang pumulupot ang braso nito sa katawan ko at sumiksik ang mukha sa dibdib ko. For the first time, may babaeng yumakap sa akin. Wala man siyang muwang sa nangyayari dahil tulog to at malayang nakadikit ang mukha sa dibdib ko ay napangiti na lang ako. Masarap pala kapag may kayakap ka na ganito. Kaya lang hindi ko alam kung paano pipigilan ang sarili ko. Magulo ang sitwasyon at hindi ko alam kung hanggang saan at kailan ko makakasamang babaeng unang nagparamdam sa akin na isa kong ganap na lalaki. Pero hayaan ko muna. Mas masarap na matulog ng ganito habang yakap ko napakagandang babae na nakilala ko sa buong buhay ko at iniisip ang tunay na katauhan nito. Alondra, sino ka nga ba talaga? Tanong ko habang nakatitig dito. Kunot noon na nilingako ko saan galing ang ungol na narinig ko. Daig ko pa ang nagulangtang na makita na nakaunan sa braso ko si Alondra at nakasiksik ang mukha sa leeg ko. Nag-iinit ang mukha ko, nagdahan-dahan akong kumilos para lumayo dito. Baka kung anong gawin nito. Oras na magising siyang nasa ganito kaming ayos. Lucas, ang likot mo. Piksi nito, sabay siksik palalo sa katawan ko. Napapikit ako. Inakala niya pala na ibang taong katabi ko, kaya ganito to. Pakiramdam ko tuloy, bigla ay may kung anong emosyon ang nararamdaman ko. Alondra, gising na, tanghali na. Sabi ko, dahil hindi ako makabangon nang hindi to gigisingin, dahil nakapulupot ang braso sa katawan ko. Inaantok pa ako? Maktol nito. Napabugan na lang ako ng hangin at hinayaan to. Mukhang masarap ang tulog niya, kaya ayaw niyang bumangon na maaga. Pero hindi to pwede sa taong tulad ko na kailangan na pumasok sa trabaho. Kaya dahan-dahan na inalis ko ang braso ni Alondra at marahang bumangon. Nilagyan ko na lang ng unan sa tabi nito na siya niyang niyakap matapos na makatayo ako. Isang sulyap ang ginawa ko at nailing na pumasok sa silid para ihanda ang kailangan ko para maligo. Nagsalang na rin ako ng tubig para in case na kailangan ni Alondra, oras na bumangon siya ay may magagamit siya pampaligo. Langya, napailing na bulong ko nang makita ko anong itsura ng alaga ko. Kahit gaano kalamig ang tubig, ay halos hindi nito maibisan ng init ang buong katawan ko. Kaya frustrated din napapikit ako. Pero hindi naging magandang idea to. Dahil bigla na lang may nag-flashback sa eksena sa memorya ko. Napakurap ako ng ilang ulit habang tinatanong ang ibig sabihin ng mga nakikita ko na basta na lamang lumilitaw sa balintataw ko. Isang lalaki na hindi ko mamukaan at nakita ko na nakatayo sa isang magarang silid hawang ang kupitang na alak at may baril na pinapaikot sa kamay. Ilang ulit kong sinubukan niya pumikit para subukan ko sakaling lalabas ba to. Pero mukhang nagsasayang lang ako ng oras dahil hindi ko na mulitong nakita pa. Lucas, matagal ka pa ba dyan? Tanong ni Alondra sa labas ng pintuan. Tapos na. Agad na sagot ko, sabay abot ng tuwalya at binalot ang sarili. Faster, para ka naman nagdadasal dyan? Napangiti na lang ako sa sinabi nito. Sigurado ako na nakasimangot na naman to kung sakaling nasa harapan ko. Masyado kasi maiksi ang pasensya nito. Nahalatang nasusunod ang lahat ng gusto, oras na may sinabi o hiniling to. Gaya nga ng inaasahan ko, ay agad nang pumasok sa loob na makalabas ako. Kaya pumasok ako sa silid at mabilis na nagbihis, saka lumabas para ihanda ang almusal namin. May pagkain naman kaming natira kagabi at may mga pinamili sa Alondra, kaya hindi na ako lumabas para bumili ng mga kailangan naming dalawa.
Lucas, sorry. Nakalimutan ko yung towel. Sabi nito nang sumungaw mula sa loob. Ninitian ko lang to, saka bumalik para kunin ang kailangan nito. Iniiwasan ko lang tingnan ang tumutulo na tubig sa leeg nito dahil pakiramdam ko ay nanuyo ang lalamunan ko. Sa hapag gaya ng dati, tahimik kaming kumakain. Nagsalin lang to ng juice at kumain ng kanin. Nakakatuwa na hindi maarte sa pagkain sa Alondra dahil hindi siya gaya ng ibang babae na nakikita ko sa restaurant na mapili. Sasama ko sa trabaho mo? Maang na napatingin ako dito nang marinig ko ang sinabi ni Alondra. Anong gagawin mo doon? Mainit at magulo sa restaurant, kaya mahihirapan ka kapag nanatili ka doon. Mahinahon na sagot ko dahil ayoko na manatili doon sa Alondra. Ewan ko ba, pakaramdam ko kasi ay hindi magandang idea na naroon siya at maraming mga mata ang sigurado kong tititigan at titingnan siya. Lihim na kinagalitan ko ang sarili ko. Bakit pa pinagdadamot mo siya at gusto mo na ikaw lang makakita? Tanong ng isipan ko. Tumingin ako sa seryoso na mukha ni Alondra. Hindi siya sanay sa ganitong buhay at lalong hindi ako komportable na doon siya maghintay sa akin habang ginagawa kong trabaho ko. Sumimangot lang to at inikutan ako ng mga mata kaya natahimik ako. Hindi ako magtatagal kung yan ang iniisip mo. Kailangan ko lang malaman kung saan ka nagtatrabaho para in case of emergency, alam ko kung saan ka pupuntahan. Sabi ni Alondra, I'm going home today at salamat sa pagtitira mo sa akin dito. Natigilan ako matapos marinig ang sinabi ni Alondra. Pakiramdam ko ay nalungkot ako bigla pero wala namang dahilan para pigilan ko to. Okay na ba yung sugat mo? Tanging naisip kong itanong dito. Hindi pa humihilom pero okay na ako. Kibit balikat na sagot ni Alondra. Tumango ako at pinilit na tapusin ang mga pagkain na nasa harap ko. Sige, sumabay ka sa akin. Yun lang naman ang pwede kong sabihin dahil walang dahilan para pigilan ko siya at manatili dito sa bahay kasama ko. Thank you nga pala sa pagpapatuloy mo sa akin dito. Nakangiti na sabi ni Alondra. Napakurap ako at bumaba sa labi nito ang paningin ko. Namamasa pa yon dahil sa juice na iniinom. Lalo siyang gumanda ngayong nakangiti siya na bihira ko lang makita simula nung makasama ko siya. Sabay na kaming lumabas matapos naming magbihis. Hindi ko alam kung matatawa ko o maiiling nang ilabas ni Alondra ang 1,000 para ibayad sa jeep ng sinasakyan namin na mabilis na inabot ko pabalik dahil sigurado ako magsisigawan kami ng driver. Bayad po, makisuyo na lang po. Pakiusap ko sa katabi ko matapos iabot ang 100. Nagtataka naman sa Alondra na nakatingin sa akin dahil sa ginawa ko pero hindi ito umiimik. 26 pesos lang kasing pamasahe natin kaya hindi tatanggapin ni Manong driver ang 1,000 na bayad mo. Baka mabagagalitan pa tayo. Pabulong na sabi ko dito. Ate, ang ganda mo naman po. Bati ng batang lalaki na nasa tabi na Alondra. Dahilan para mapangiti ako. Maganda at gwapo kasi ang mami at daddy ko. Nagmana ako sa kanila. Proud na sabi ni Alondra. Kinindatan nito ang bata, saka inabot ang 1,000. Ayan, sa'yo na yan. Bihira lang may magsabi sa akin na maganda ako, kaya may premyo ka. Pareho kaming nagulat ng ina ng bata sa ginawa ni Alondra. Lalo na nang guluhin nito ang buhok ng bata. Naku, pasensya na po kayo sa katabilan ng anak ko. Nahihiya na sagot ng ina. Ang totoo, ay dadalawin namin sa ospital ng ama niya at malaking tulong ang binigay niyo sa amin, miss. Maluha-luha na sabi nito. Ramdam ko ang sensibilidad sa sinabi nito dahil malaking bagay sa aming mahihirap ang halaga na natanggap nito. Malayo pa ba tayo? Baling na tanong ni Alondra sa akin. Ilang minuto pa. Sagot ko. Tumango ito at dinukot sa bulsa. Heto ang calling card ko. Tawagan mo ang sekretary ko at sabihin mo na pinatawag kita. Kung may kailangan ka ng tulong. Tahimik na pinanood ka lang ang ginawa nito. Masasabi ko na may mabuti siyang puso matapos masaksihan ang ginawa nito. Agad akong pumara matapos makitang malapit na kami sa establishment na pinapasukan ko.
Bumaba ako, pero kailangan kong alalayan sa Alondra na tila batang tuwang-tuwa na tila first time nakasakay ng jeep. Alam mo, masaya palang sumakay sa ganyan. Kita mo maganda daw ako? Nakangisi na sabi ni Alondra habang naglalakad kasabay ko. Dito ako pumapasok, sabi ko nang nasa tapat na kami ng restaurant. Let's go inside. Aya nito na akala mo siyang pumapasok doon at hindi ako. Saka ko lang napansin na hawak ko pala ang kamay nito na hindi ko binitawan na makababa kami sa jeep matapos ko siyang alalayan. Uy Lucas, may kasama ka pala? Sabi ni Kuya Manuel, isa sa matagal at may edad na nakasamahan ko dito. Opo. Gusto kasi na Alondra na makita yung saan ako pumapasok. Nahihiya na sagot ko. Saglit pa ay lumapit ang ibang katrabaho namin at makulit na tinanong ako na ipakilala sa seryoso na sa Alondra. I'm going. Hindi ako pwede magtagal dito. Pabulong niya sabi nito na nilapit ang mukha sa tenga ko. Iba ang naging epekto nito sa akin, lalo na nang tumama ang mainit na hininga sa balat sa leeg at punong tenga ko. Kita ko kung paano sumunod ang mga mata ng mga kasamahan ko na hindi marahil makapaniwala sa nakita na kasama ko sa Alondra dito. Sige, mag-iingat ka. Tanging nasabi ko nang bahagyang lumayuta sa akin, kaya wala ko nagawa kundi ang bitawan ang kamay ni Alondra na alam kong posibleng huling pagkakataon na mahawakan ko. Dahil pagkatapos nito ay hindi na kami muling magkikita pa. Magkaiba kami ng mundo at estado sa buhay. Alam ko na sa bawat hakbang niya palayo ay kailangan kong tandaan na aksidente lamang ang nagkrus ang mga landas namin sa hindi sinasadyang pagkakataon. Walang kibo na sinundan ko lang sa Alondra ng tingin hanggang sa nawala siya sa paningin ko matapos sumakay sa isang taxi na pinara nito sa harap ng restaurant na pinapasukan ko. Grabe tol, hindi ko alam na ang ganda at sexy pala ng asawa mo. Kaya pala good boy ka at seryoso sa buhay kasi ang swerte mo na sa misis mo. Bulalas si DJ, sabay tapik sa balikat ko. Ngumiti lang ako dahil ayoko niyang sumagot pero makulit ang mga kasamahan ko. Kung ako rin may ganyang kagandang asawa, ay sigurado na hindi na ako mag-overtime pa para makauwi na maaga. Sabat ni Kuya Manuel. Wala bang kapatid ng asawa mo tol? Nakangisi na sabat day na Edward. Nako, kaya wala palang pag-asa si dahil walang binatbat tong asawa mo Lucas. Banat na biro ni DJ na tinawanan ng lahat. Saglit na nilingon ko ang pintuan na nilabasan ni Alondra at bumuntong hininga. Hinayaan ko na lang ang mga katrabaho ko na biruin ako dahil kahit papano ay nalilibang ako. Pakiramdam ko kasi ay naapektuhan ako sa pag-alis nito. Kahit pa inaasahan ko naman talaga to. Dahil una pa lang, hindi naman na kami magkakilala at walang kaugnayan sa isa't isa para hilingin ko na manatili siya sa bahay at sa tabi ko. Mabuti na rin siguro na umalis at umuwi na sa Alondra sa kanila dahil alam ko naman na hindi siya nababagay sa kung saan ako nakatira. Maayos ang bahay ni Kuya Robin kumpara sa iba pero alam ko na malayo-malayo to sa pamumuhay na meron siya. Para tuloy ako nanibago na makauwi ako. Para bang kahit saan ako lumingon, ay ramdam ko ang presensya ni Alondra sa bawat sulok ng bahay na tinutuluyan ko. Dito na nga ako sa sala na higa dahil pakiramdam ko ay kampante ako. Ilang buntong hiningang pinakawalan ko dahil malalim na ang gabi pero hindi pa rin ako makatulog. Naamoy ko sa unang ginamit na Alondra mabangong amoy ng shampoo at sabon na gamit niya at dumikit ang naiwang amoy sa unan na hindi ko malaman kung bakit iyakap ko habang nakapikit ang mga mata ko. Hindi ko alam kung bakit, pero malaking pagbabago ang nangyari sa akin simula na nagtagpo ang landas namin ni Alondra. Saglit ko lang siyang nakasama, pero sobrang epekto niya sa akin. Sa unang pagkakataon, hindi ko napigilan ang sarili ko na humanga sa isang babae, bagay na iniiwasan ko noon. Alam ko na imposible, pero sigurado ako sa mga oras na to, ay namimiss ko si Alondra habang yakap ko ang mga unan niya. Siguro, humanga lang taga ko sa kanya. Bihira ang babaeng gaya niya na matapang at kayang ipagtanggol ang sarili sa labang pinili niya.
Ramdam ko at nakita kong determinasyon sa mga mata ni Alondra ng gabing yon habang kaharap ang taong may kasalanan sa kanya na alam na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong babae lamang. Kakaiba sa Alondra sa lahat ng babaeng nakilala ko. May iba sa kanya na alam kong espesyal na katangian na meron siya at wala ang iba. Mayaman man siya at nakakaangat sa buhay, pero hindi ko nakitang panidiri sa lugar na pinagdalhan ko sa kanya. Gaya ng ibang taong nakilala ko, na akala mo isang kasalanan sa mga mata nila ang maging mahirap. Ang isang taong katulad ko, kakaiba siya talaga. Sobra. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.